Ngayon po, patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Psalm 119. We are now on the third stanza ng 22 stanzas po ito. So, isipin niyo po ito para siyang awit sa mahal ng araw. Kailangan mo tapusin within 3 days. Pero, hindi natin ito tatapusin within 3 days. Kasi, if you have noticed, actually ito pong Psalm 119, while it talks about the law, it talks about the Word of God, it actually addresses certain portions po ng ating mga buhay. Napaka-practical na po. We started with obedience, and then last week ay purity. So ngayon po, ang ating pong pag-uusap po is about the way of forgiveness. And honest disclosure, I think sa lahat po ng sermon na nagawa ko po in 6 years dito po sa Joy in Christ, ito po yung pinakamahirap na nagawa ko. So sino po dito ang hindi nahihirapang magpatawad? So sana all, di ba? Sana all gano'n. Sabi po ng isang kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Diba? Tao lang daw na magkamali, pero ang pagpapatawad ay parang katulad ng Diyos. You are divine. And sa totoo lang, hindi ko, actually yung mga nagsasabi na, madali lang yan, move on lang, di ba? Hindi ako sure kung talagang nadadali ka magpatawad. Kasi personally, I believe that forgiveness is really very hard. Especially kapag yung kasalanan sa'yo talagang major yung sakit. Diba? For example, pinagbalit ka. Ayan. Check. Diba? Mahirap yun. Oh. Yung pumirang sa'yo, tapos yung sinisingin mo na siya pa yung galit. Diba? Check. Tapos siniraan pa. Yan, sa buong community. Yung sinaktan ka, physically, diba? Inabuso, or pinatay yung mahal mo. Diba? Double, triple check. Diba? And mahirap kapag when you come face to face with a person na nakasakit sa iyo or nakasakit sa mahal mo sa buhay, hindi mo pwedeng sabihin na, tama na yan, mag-move on na, di ba? Hindi yung tamang sabihan natin yung mga tao na sasaktan or nagluluksan ng mag-move on ka na kasi mahirap po ang magpatawad. So, dito po, sa ating mga pag-aaral, tingnan po natin, what is the way of forgiveness? Paano ba natin tatahakin ang mahirap na daan na ito at saan ba tayo dadalhin na kapatawaran? So, ang sabi ko dyan, ang third stanza is based on the letter Gimel, which is also the third letter of the Hebrew alphabet. In pictograph form, and ito po ay sa tingin natin parang letter L, pero sa ano po yan, ang ibig sabihin po yan ay camel. Okay? So, paano naman nangyari? Hindi ba mukhang camel, mukhang squala, ganyan. Pero, huwag na po natin pagtalunan. Camel po yan. Okay? Ito yung leeg, ito yung katawan ng camel. Yan. So, and, tanda po natin yung mga detalye po yan kasi it will matter later. Yung tinatawag po ng gematria, it's a portion po or part ng numerology na nag-a-assign ng certain values to certain letters. For example, in the Hebrew alphabet, the letter Gimel is equal to the number 3. So para po siyang similar to a stool, di ba? Isang stool, meron siya, ito 4 yung paa. Pero usually ang stool, meron 3 paa for stability. So, Trinity, Triad, ayan. So, yun po yung mga values po niyan. In the Talmud is the collection yung pong mga traditions at mga rules in Jewish practice. In the Talmud, the letter Gimel, ang symbol po niyan is isang lalaki, isang tao, at hindi lang ba sa tao, a rich man. A rich man running after a poor man. Kung titignan natin siya, ito yung ulo niya, ito yung katawan, tapos ito yung kamay. Para siyang, wait,
Wait, di ba? Parang siyang, wait, di ba? Meron akong iaabot sa'yo. Parang ganyan yung gusto niyang i-convey na idea. There are some letters in the Hebrew alphabet na deemed na special. So, usually ang Gimel, meron siyang tinatawag dito na parang crownlets. So, ibig sabihin special letter yan. Pero hindi na natin naanin yan. Pero yun nga, yung ibig sabihin, yung idea ng isang tao, isang rich na tao, running after a poor man to give charity called tzedakah in Hebrew practice. Also, the word goel, which is, nanggaling siya mula sa letter ng Gimel. Gimel kasi, remember nung tinalakay ni Kuya Choi last week, ang mga Hebrew, nagsusunod sila from right to left. So yung basa na nila from right to left. So yung first letter, titignan nyo palagi dito sa pinakakanan. Which is actually similar to Japanese. Chinese, So yun, wala kanan, pakaliwa. So yung first letter or yung letter na Gimel is also the first letter of the word Goel, which means Redeemer. So, tandaan mo natin yan, yung mga maliliit na detalye niyan, kasi it will matter later sa ating pong pag-aaral. So, ang tanong po natin, what is the way of forgiveness? Paano ba ang paraan ng pagpapatawad? Ano ba yung paraan ng pagpapatawad na dapat po natin na tahakin? So, ang unang katotohanan po natin is that the way of forgiveness is submitting to God's correction and authority. Sa verse 17, ang sabi po dyan, deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. Ibig sabihin, sinasabi ng psalmist na, Panginoon, ikaw ang bahala sa akin. Itama mo kung ano ang mali sa akin, i-correct mo kung ano ang hindi nararapat. The way of forgiveness is submitting to God's correction and authority. Sinabi ni Pastor Troy last time na kung tutuusin yung lahat ng standards ng morality sa mundo, actually sa Bible naka-base. When you look at the US Constitution, it's actually based on the Bible. Yung mga sinaunang, yung founding fathers ng American nation, galing yan from a biblical background, galing sa iba't ibang Protestant denominations, di ba? Maraming mga constitution or mga batas sa buong mundo, actually sa Biblia po humuhugot. Hindi lang dito sa Pilipinas. And if you take a look actually sa even sa mga atheistic na mga lipunan, sa China, sa Russia, saan sila kumukuha ng standards of morality? Hindi naman sila actually kumukuha ng standards of morality. Ito, tama ito, ganyan. Actually, they also get inspiration from the Bible. Ayaw man nila aminin yun. Hindi man nila aminin. Pero, ang lahat na, yung idea ng pagiging matuwid, yung idea na bawal pumatay, actually, all of these things come from the Bible. Apart from God, we cannot have true peace and righteousness. Kasi sa Diyos nagmumula ang lahat ng ito. Sinabi po sa atin ng salita po ng Diyos sa Romans 3:23, ang lahat po ay nagkasala and they fall short of the glory of God. Ang idea po dito is kung mayari, pakawala ka ng pana, you're trying to hit the target pero lagi ka pos. Or yung mga naghihilig mag-basketball dyan, kahit na anong galing out to it, pero lagi siyang giving this. Yun yung ibig sabihin ng falling short of the glory of God. Walang matuwid ni isa. Sabi din actually sa Psalm 14 verse 3, there is none who does good, not even one. Interesting po actually sa atin pong mga Pilipino. Lagi po namin po itong nakakalakay sa amin po pag-aaral tuwing Thursday. Kapag ang mga Pilipino tinatanong tungkol sa paghihingi ng tawad mula sa Diyos, ang laging sagot, sabi, bakit? Bakit ako hihingi ng tawad? Mabait naman ako. Mabait naman ako di ba? Wala naman akong pinapatay, wala naman akong sinasaktan, wala naman akong ibang nakaargabyado. Hindi naman ako masamang tao. Ang karamiwang Pilipino, kapag tinanong mo, naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos,
naniniwala sila na si Jesus namatay para sa ating mga kasalanan. Pero hindi sila naniniwala na kailangan nilang magpasakop sa authority ni Jesus at kailangan nilang tanggapin ang forgiveness ng mula kay Jesus. Kasi, mabait naman ako eh. I'm good. Diba? Hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi naman ako nananakit. Mabuti akong tao. Tandaan po natin that God will still be God, even if we do not submit to His authority. Kasi we think na, kung hindi ako hindi ko kikilalanin yung authority mo, edi, ayun, susundin ko kung anong sa akin. Pero hindi. Di ba? God will still be God. Kahit hindi tayo magpasakop sa Diyos, His law is still in force. The last time I checked, bawal pa rin po pumatay ng tao. Di ba? Kahit na hindi mo kilalanin ng Diyos, mali pa rin na pumatay ng iba. So, hindi effective dito yung, hindi ko kinikilala si God, therefore wala siyang sovereignty sa akin. His laws do not apply to me. Diba? And if that sounds familiar, kasi yun yung ating pong reasoning natin mga tao. Hindi kita kikilalanin, therefore hindi ako dapat magpasakop sa iyo. Diba? And that is yung nature po natin. Nature natin mga, hindi lang bilang mga Pilipino, kundi nature natin mga tao to rebel against authority. Kasama po yan sa ating pong sinful na nature. Pero kailangan po natin tandaan na bilang may likha ng lahat, ang Panginoon, ang Diyos lang, ang siyang may tanging karapatan humusga sa atin. Diba? Iyan, lagi yung sinasabi na, only God can judge me. Matakot ka pagka sinasabi mo doon. Diba? Talagang God will judge us if we are not if we do not accept His offer of peace through Jesus Christ. Siya ang tanging may karapatan na husgahan tayo or magpatawad sa atin, sa ating mga pagkukulang sa Kanya. So even if wala tayong pinapatay physically, diba? The standards are very high. Wala kang pinatay na physically, pero yung sa isip mo, mamatay na sana. Di ba? Kulit-kulit. Di ba? Yung sa panggigigil mo, di ba? Nasabi mo, yung mga hindi mo dapat sabihin. Naisip mo yung hindi dapat sabihin. Di ba? Ito mga bagay nito, di ba? Walang matuwid sa standard ng Panginoong Jesus, ng Diyos. So kung nais natin maranasan ang tunay na forgiveness, we need to submit to God's correction and to His authority. Tanggapin po natin yung ating mga pagkakasala na tayo po ay makasalanan. Tanggapin natin yung authority ng Diyos that He alone is able to forgive us through Jesus Christ. So ano po ibig sabihin po nito for us? Sa pagpapatawad lang ng Diyos tayo makakaranas actually ng tunay na pagpapala. Yung tunay po na blessing comes from being forgiven. Uy, bakit naman marami akong kilalang mga corrupt na tao na parang hindi naman nila kailangan ng Diyos? Well, oo, parang masaya yung buhay nila, di ba? Aaminin ko po, nakakaingit, yes. Di ba? Parang, itong sakit sa Instagram, mas ngayon po kasi mas nag-i-Instagram po ako. Kasi sa FB, kasi ang toxic sa mga kaganapan sa FB. Kaya doon na lang ako sa IG, tingin-tingin na mga ganyan. Tapos, minsan kung hindi mo babatayin yung puso mo, ay, grabe naman, parang last week lang, nasa ganitong lugar na, tapos hindi ba siya nag-church? Bakit ako nag-church ako sa lagi ko naman sinusunod ng Panginoon, but hindi ko afford na magkape sa Boracay. Diba? Yung sabi, di ka, magkape muna tayo. Saan ba tayo magkakape? Sa Tagaytay. Diba? Bakit hindi ko ma-afford yung ganun? Actually, diba, natutunan natin from last time, blessing is receiving favor from God. But, blessing is not limited to the material aspect. And if an unrighteous person receives material blessings na higit pa sa kanyang sweldo bilang isang public servant, di ba?
Magtanong na tayo, sobra-sobra ba yung pagpapala sa kanya ng Panginoon o meron siyang ginagawang hindi tama? Diba? Ang pinaka-importanting blessing na pwede nating matanggap mula sa Diyos, sa tingin ninyo, ano yun? iPhone Pro, iPhone 16 Pro Max, yun ba? Pinaka-importanting blessing. Meron akong kilala, sabi sa akin, hala, nawala yung internet. Tapos nung nabalik na yung internet the next day, buo na ulit yung pagkatao ko. Diba? Meron akong kilala gano'n, diba? Yung ba yung pinaka-importanting blessing na, wala akong pinabanggit ha? Wala po, kung nais ko i-offend. Pero ano ba yung pinaka-importanting blessing na pwede natin matanggap mula sa Panginoon? It's actually peace. Kapayapaan. Yes, tama yun. No? Yung matutulog ka sa gabi, tapos hindi ka man magising the next day, pero yung alam mo pag magigising ka, nasa presensya ka ng Panginoon. You can have all the riches and all the power in the world, pero hindi ka naman makatulog kasi anytime pwede mawala ang lahat. Kaya nga yung mga politiko yung mga political families, di ba? Ay, hindi kami nagtatayo ng dynasty, pero kailangan tumakbo yung pamangkin, kailangan tumakbo yung anak, kailangan tumakbo yung asawa, kailangan tumakbo yung kamag-anak dun sa napakaliit na barangay para laging ensure na yung pamilya niya is in power. Diba? Kasi kapag nandun ka sa power, lahat ng kontrata na pwede mo makuha, pwede mo makuha. Diba? And that is the sad reality po ng ating pong lipunan. Pero, ang tanong, masarap ba yung ulam nila? Diba? Lagi natin sinasabi, sana hindi masarap yung ulam mo. Diba? Pero sa atin, with peace and with contentment in Christ, kahit na tuyo, ito lagi ko nakikita to sa feed ni Ate Christy. Yung pritong isda, tanggit, di ba? Tapos kamatis. Sorry dinugutom ko kayo. Kamatis, tapos nalagyan ng konting asin, tapos suka, tsaka mainit na kanin. Di ba? High blood. Di ba? Hindi mo kailangan maghanap ng lechon. High blood? High blood. High blood na din ang hindi. Di ba? Pero ang sarap, di ba? Kasi if we have peace, if we have contentment, even yung sardinas, na sobrang simple, magiging masarap. Because we thank God as the source of all our blessings. Pwede kang makatulog na hindi nag-aalala kung may mawawala ba or ano. Yes, nag-aalala tayo, sinasara natin yung ating mga bintana and all of that. Pero, kung parang hindi nakabase sa lahat, sa ating pong mga physical na bagay, yung ating pong happiness, yung ating pong fulfillment. Sabi dun sa Romans 8:38, ayun yan, sinasabi, Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito po yung pinaka-importanting blessing that we can actually receive from God. Sabi sa Romans 8:38, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death, life, angels, demons, fears for today, nor our worries for tomorrow, not even the powers of hell can separate us from the love of God. Sa NLT po nila. So, meron pong ayun nga, yung paborito kong celebrity interviewer. So, what is your life verse? Yeah. So, maraming mga nagsasabi na, itong life verse ko, Romans 8:38, give a man a fish and you will dead. Sabi doon sa Romans 8:38, I am convinced that nothing can separate us from God's love. Pero kailangan ko itong sabihin na this life verse, or this verse, does not necessarily apply to everybody's life unless ikaw ay nagpapasakot sa authority ang pagpapatawad ng Panginoon. If you are not, hindi mo kinikilala ang Panginoong Jesus, kung hindi ka nagpapasakot sa Kanyang authority, hindi natin can separate us from God's love. Actually, ang naghihintay po is that the wrath of God, diba, is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. So Romans 1,
Verse 18. Natutunan na po natin sa pag-aaral natin ng Revelation kung ano ang ibig sabihin, kung ano po ang illustration or what it means to see and experience the wrath of God. So kung nais natin ang kapayapaan, hayaan natin na ang Diyos ituwid tayo. Diba? Sa verse 17. And then sa verse 18, sabi dito, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Hayaan natin na buksan ng Diyos ang ating pong mga mata, ang ating pong mga puso, nang sa gayon makita natin yung kabutihan niya at yung mga pagpapalang ipinangako niya at ibinibigay sa lahat ng nagpapasakaw sa authority ni Kristo. Pangalawa po, the way of forgiveness teaches us to desire righteousness or katuwiran. One of the things na wala ko pong natutunan as a teacher sa BBS at sa Sunday School nung pong kabataan ko, hindi pa naman yun masyadong malayo. Mga 90s lang, di ba? So in some cases, or bakit ang tanong palagi sa mga teacher is, bakit ba makulit yung mga bata? Di ba? Hindi makulit to. Cute yan. Ayan, di ba? Curious yan, curious. Yes. Gusto mo, dito tayo? Okay. Bakit ba makulit yung mga bata? In some cases, it may be because hindi sila nadidisiplina, di ba? Pero madalas, ang dahilan, bakit makulit ang bata? Dahil sila ay bata. Sila ay nagpapapansin. Di ba? They need affirmation, they need acceptance, they need validation. And when they have all of these things, they are secure. Yung, di ba kapag pag ang isang bata, nakagawa ng mali, for example, nabasag yung mamahaling vase na nabili mo sa Shopee, sa Lazada, mahal yun. Kahit na mahal yun, yung bagay na yun, nabasag niya, anong gagawin ng bata? Di ba? Itatago yung tapos parang walang nangyari. Or kapag ano nangyari? Ayan, nakarinig kayo ng podcast, di ba? Pag sabihin naman, di ba? Wala na, hindi niya nasasabi. Di ba? Kasi takot siya na baka kung anong gagawin sa kanya. Di ba? Pero, kung ipapadama natin palagi sa ating mga anak, na even if they fail, even if magkamali sila sa kanilang mga gawain, mahal pa rin natin sila, tanggap pa rin natin sila, di ba? Kahit na mabali mo yung sandok, anak, hindi kita palalayasin sa bahay na to. Meron akong experience na ganyan. Hindi ko naman nabali yung sandok, pero gusto kong tumayas sa bahay. Kumbaga parang, if we, yung pinapadama po natin sa ating po mga anak, na sila po ay mahal natin sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, it makes them feel more secure. Di ba? Madalas, akala ng mga bata kasi, sa kanilang kaisipan, and yun nga part din kasi ng ating pong nature, ng ating pong nature, yung sinful nature po natin, akala ng mga bata na huwag mo akong pakilaman, gagawin ko kung anong gusto ko. Pero kapag walang nangingialam sa kanila, nagpapakita ng concern, actually mas hinahanap nila yun. Kung naalala niyo po yung movie na Home Alone, The Realist. Home Alone, di ba? Si Macaulay Culkin. So, isa silang malaking pamilya, pupunta sila sa somewhere kasi magbabakasyon sila. Sa sobrang pagmamadali ng buong pamilya, naiwan yung bunso sa bahay. So, parang yung bata, kasi dahil lagi siyang bunso lagi siya napapagdiskitahan ng mga mas makakatanda sa kanya. So, parang sabi niya, I wish mawala kayong lahat. Diba? At yun nga, nagkakataon yung wish niya the next day. Gano'n siya, pagsigaw niya, mag-isa na lang siya sa bahay. Tapos na-realize na, hindi pala masaya, no? Hindi pala masaya pag walang naging care sa'yo. Hindi pala masaya pag walang nagko-correct sa'yo. And that is what righteousness does for us. Pag nalaman natin kung ano yung tama, ninanais natin yung tama, yung lagi nating maranasan because it brings us peace and fulfillment.
Ninanais natin yung pagtatama ng Panginoon. Sabi dito, di ba? Hide not your commandments from me. My soul is consumed with longing for your rules. Di ba? Hindi lang siya basta parang Lord, gusto ko na i-correct mo ako, gusto ko hindi. My soul is consumed. Yun talagang nanunuot. Parang minamarinate, di ba? Minamarinate ka sa salita ng Panginoon. So we need to, if we want yung righteousness po ng Panginoon, yung talagang pumuno po sa atin, we need to spend more time reading the Word. We look to the Word not for advice, di ba? But for the Lord's leading. Saan niyo ba tayo gustong pangunahan? Na, katulad yan. Kaya Jomar, di ba? Nakalis na, di ba? Pero, kumbaga parang ang desire sa puso natin is that kahit na nasa malayo siya, dadalhin niya ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. In the way that He works, in the way that He talks and relates to the people around Him, in the way that He cares for His family, di ba? Yung pangunguna ng Diyos sa ating buhay para dalhin tayo sa lugar ng pagpapala ng Diyos. Now remember yung binanggit natin kanina na yung letter na Gimel, ano yung animal na nagre-represent sa kanya? Camel, di ba? Yung camel, kapag siya ay maglalakad, ano yung gagawin niya? Aangat siya. Camel lifts up yung kanyang burden or its passenger. And this is actually a picture of Jesus Christ. Sabi dito sa John 3:14, as Moses lifted up the bronze snake, pinag-aralan ito sa Sunday school. So, yung mga Israelites, paglabas nila sa Egypt, pagkasimulo nila, nagreklamo sila sa Panginoon. So, nagpadala ang Panginoon ng mga ahas na poisonous para i-disiplina sila. So, paano ang solusyon para sila ay maligtas? Sinabi ng Panginoon, gumawa ka ng isang bronze snake, tapos iangat mo, at lahat ng tumingin dun sa bronze snake na yun, sila po ay maliligtas. Now, hindi ko alam kung paano ginawa ni Moses yun, na nagkakagakan lang, teka lang, gagawa pa ng bronze snake. Hindi ko alam kung paano na nagawa yun in record time. Pero ang idea dito is, nung itinaas yung bronze snake, and when the people looked at it, they were saved. That is the idea of Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay itinayo on the cross, and everyone who looks up, who calls on Jesus Christ will be saved. Yun po yung camel. Yun po yung camel. Si Jesus, as the camel, He lifts us up, He raises us up from our sins and into His righteousness. So think about it, diba? Yung letter na Gimel sa Hebrew. Ang galing. Meron na siyang reference kay Jesus, kahit na simpleng liit na letter lang. In the same way na yung ating pong mga pag-aaral in the past weeks, everything talks about Jesus. And sa sa pagkakataong ito, we see that Jesus is, siya yung nag-lift sa atin, mula sa ating kasalanan, and brings us into righteousness. So, ibig sabihin po sa atin, sa pagpapatawad ng Diyos, natututo po tayo magkaroon ng compassion. Compassion for those who are disobedient to Christ. Ang tunay kasing righteousness, hindi self-righteous. Okay? But righteousness teaches us to have compassion for those na kailangan ng pagpapatawad. Sabi dito, you rebuke the insolent, accursed ones who wander from your commandments. Hindi ito parang buti nga sila. Diba? Kung titingnan po natin yung tono, yung overall tono ng Psalm 119 verses 17 to 24, it is actually a parang reflection. Nagre-reflect yung writer. Actually, sa kabuuan ng Psalm 119, parang gano'n. Ito si reflection. Hindi ito parang buti nga, di ba? Hindi siya gano'n. Kapag ang attitude natin, tatandaan mo natin, kapag ang attitude natin bilang mga pinatawad ng Diyos, kapag meron tayong nabalitaan yung isang ganitong personality, ganyan, or sa kapitbahay natin, na yung kapitbahay nyo, na lagi nagkakalat sa bakuran nyo, tapos dinampot ng barangay, di ba? Tapos, buti nga sa kanya, to serve niya, di ba? Pagka ganun po yung ating pong attitude,
humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Hindi po yan ang tunay na attitude ng isang pinatawad ni Kristo. Nakakalungkot lang po kasi, pasensya na po, but I have to say this. And ito po yung lagi din po namin actually struggle po namin sa aming pong klase. Tayo mga Kristiyano na dapat yung nakaranas po tayo ng pagpapatawad ng Diyos, madalas tayo pa yung hindi makitaan ng grasya. Diba? Ito nga diba? Yung lagi mong kwento na dadrive lang ako sa expressway na biglang kumat sa akin. Tapos nakalagay ganitong mega church. Sorry. Lagay na sticker ng mega church. Oh. Kaya mag-iingat po kayo pag meron mga stickers sa likod. Diba? Yung pastor, ayan, sorry. Yung pastor na paano hindi mo binigay sa akin yan? Hindi mo ba ako kalala? Hindi mo ba kalala ang pastor ko? Diba? Yun nga pastor na ako kayo bakit po kayo ganyan? Or yung ito nga yung palagi natin pagkagaling natin dito sa church. Nangyari, nagpunta kayo sa ganyan, ng fast food. Tapos yung tatarayan mo yung hindi mo ba alam kung saan ako galing ng church? Ayun nga, aray ko po. Diba? Para tayo yung alipin sa Matthew 18. Diba? So yung Matthew 18 po dyan, balikan nyo na lang po ito. Matthew 18 verses 21 to 35. Si Peter, tinanong niya si Jesus, Jesus, ilang beses ba ako dapat magpatawad? 7 times? In Jewish tradition, kapag ka magpapatawad ka, dapat 3 beses lang daw. So, yung first na patawad, sige, okay lang yan. Second na patawad, medyo isang strike 3, ekis ka na. Pangatlo, ituturing mo na siya na parang hentil. Pagka after, so makalampas na siya ng 3 strikes, you're out. So si Peter, medyo nagpapakaano siya dito. So parang ina-expect niya sabihin sa kanya ni Jesus, wow, Peter, ang galing mo. Wow, ang galing mo, ha? Diba? Dinoble mo. Tapos nagpasobra pa ng isa. So 7 times. Nagulat siya, sabi ni Jesus sa kanya, no, not 7 times. 70 times 7. Diba? Or in other version, 77 times. So in other words, bakit mo tatarakan ng score ko? 70 times 7. Ilan ang 70 times 7? 490. Diba? So almost 500 times. Diba? So i-score mo ba yun? 489 ka na. Isa na lang. Ikis ka na. Diba? Ibig sabihin, huwag natin scorean. Huwag natin bilangin kung ilang beses tayo nagpapatawad. Diba? So ngayon, dahil doon, nagkwento si Jesus about a certain servant. Meron siyang utang dun sa king na napakalaking utang na kailangan niyang yung kanyang buong pamilya ibigay niya as a slave. Diba? Ibenta niya into slavery yung buong pamilya niya para mabayaran yung utang. Ngayon, yung king, out of his mercy, sabi niya, hindi mo kaya bayaran yung utang niya, so therefore, I will cancel it. So yung servant na yun, lumabas siya doon sa kaharian, lumabas siya doon sa palasyo, nakasalubong niya yung kapwa niya servant na may utang sa kanya ng 300. Pare, binigay ko na sa iyo yung Gcash ko, ba't hindi mo pa sa akin sinasend? Diba? Bigay mo sa akin yung 300. Pare, sorry na kasi medyo naghihirap lang talaga eh. Ibibigay ko sa iyo pag bigay sa akin ng sweldo mamaya. Hindi pa niya. Pinakulong niya, dinala nito sa barangay, pinakulong niya. Nung nabalitaan ng mga kapwa na servants, pinatawag siya ulit ng hari. At ang sabi sa kanya, shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Pinatawad kita eh. Ang laki-laki ng utang mo. Sa kanya ang liit-liit yung utang, ba't hindi mo pa pinatawad? Diba? Ba't hindi mo pa pinatawad? Ito yung papakita po sa atin ng katotohanan na forgiving people, forgive others. Di ba? Kaya kapag ang tingin natin sa sarili natin ay hindi naman ako masamang tao, parang sinasabi natin na hindi ko kailangan mag-ask ng forgiveness mula sa Diyos. Di ba? Kaya ngayon, hindi tayo nag-dispense ng forgiveness sa iba.
Pero yung mga tao na kunyari nakapatay sila ng ganyan, di ba yung mga kwento sa kulungan na yung mga PDL, Persons Deprived of Liberty, na kumikilala sa Panginoong Jesus. Dahil kasi nare-realize sila na kaya sila nandun dahil meron silang mga kasalanan na pinagbabayaran. And when they find freedom and forgiveness in Christ, sobrang laki ng kanilang kapatawaran na natatanggap. Forgiven people forgive others. Conversely, hurt people hurt others. So, tayo po bilang mga Kristiyano na nakaranas ang pagpapatawad ng Panginoon, huwag po sana tayo yung maging paraan para magkaroon ng division, para magkaroon ng pananakit, ng sakit, especially sa loob po ng pamilya ng Diyos. Magpagamit tayo sa Diyos para magkaroon ng paghihilom at pagkakaisa po yung ating pong community. Dahil sa kapatawaran na meron po tayo kay Kristo. Lastly, the way of forgiveness is learning to forgive others. So nakita mo natin yung progression, diba? Simula sa start sa verse 17, yung paghingi ng kapatawaran sa ating mga sarili mula sa Diyos. And then sa verse 20 and 21, yung pagpapatawad naman dapat nagdadala ng righteousness or thirst for righteousness and then compassion for others. And if we are in the business of being compassionate, hindi maiiwasan may mga pagkakataon na ayaw ay inaatake. May mga taong makakasakit po sa atin. Madalas, ito yung mga taong kumakalaban sa atin because hindi sila agree sa ating pong paniniwala. Pero sometimes, ito po yung mga taong close sa atin. Ito yung mga tao na naging kaagapay natin, kakampi natin sa ministry. They may be close friends, they may be family. And they may judge us. They may say hurtful things about us. They may post mga references sa atin. Maring hindi ka nakatag or itatag ka nila kung mabait sila. Diba? They may judge us and they may say hurtful things against us sa harap ng mga tao. And I must say, ito yung mga pagkakataon, ang hirap-hirap po magpatawad. Ang hirap-hirap po magpatawad. It gets harder kapag yung tao nagkamali sa iyo, hindi niya kinikilala yung pagkakamali niya. Kasi sa patingin niya, tama siya. So bakit ako hihingi ng sorry sa iyo, di ba? Kasi tama naman ako mali ka, di ba? He or she expects na dapat intindihin mo siya. Kasi ikaw, bilang tinatawad ng Diyos, hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob. Parang unfair, di ba? And, unfair po talaga ang buhay. Kaya dapat ibalik lang yung dating samahan na parang walang nangyari. Ang hirap-hirap. How much more para dun sa mga biktima ng abuso or sinaktan sila, pinatay yung mga mahal sa buhay, tapos sasabihin ka, hindi, mag-move on ka lang. Diba? Pinatay yung kamag-anak mo. How do you move on from that pain? How do you move on from the loss? How do you move on na yung buhay mo sa isang iglap nagbago? Or niloko ka, na-scam ka, matapos mong ipagkatiwala sa kanya yung buong mong kabuhayan, yung buong mong lahat-lahat na pinaghirapan. Tapos, itong taong ito, babaligtaran ka, sisiraan ka, magpapakalan ng mga maling bagay sa iyo, tungkol sa iyo, online, offline. Paano tayo magpapatawad sa mga pagkakataon? How do we forgive and move on from this? Kailangan kong sabihin na tayo kasi bilang mga Pilipino, ang idea natin ng forgiveness, kalimutan mo na yan. Nga palagi ka, nahuli ng ano. Diba? Kalimutan na natin, diba? Kaya sa lipunan natin, nagpapatuloy yung mga pang-aabuso kasi mali yung idea natin ng forgiveness. Forgiveness should be based on justice and righteousness. Hindi yung isa walang bahala na lang po yung mga pangyayari. So, maaaring hindi ko po masasagot ng kumpleto yung tanong, paano ba magpatawad? Kasi po, personally, I'm still on that journey. I am in the process of
learning to forgive people who have hurt me. And I cannot have all the answers right now. Pero, we can be sure, sabi po dito sa Luke chapter 23, verse 34, meron pong nakakaintindi po sa atin. Sabi po ni Jesus, habang siya po ay nandun sa cross, nilalain ng mga tao, pinapahirapan ng mga tao na kinreate niya. Diba? Remember, Jesus was at the start of creation. Diba? Tapos sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." Ito yung mga taong minamahal niya. Tapos siya yung sasaktan. Siya yung sasaktan. Tapos ang sabi ng Panginoon, "Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang ginagawa nila." Hindi ni Jesus na kalimutan na lang ng Diyos Ama. Hindi sinasabi ni Jesus na, "Father, kalimutan na lang." Hindi. Ang hinihiling ni Jesus is that mapatawad yung lahat ng kasalanan natin because yung kanyang kamatayan sa cross will fill the need for justice. Remember yung illustration natin kanina, yung letter ng Gimel. Bilang isang mayamang lalaki na nagbibigay ng charity, hinahabol niya, yung description pa sa Talmud, hinahabol niya yung poor man. Wait! Di ba, meron akong ibibigay sa'yo. That is Jesus Christ giving us the blessing of forgiveness. Hinahabol niya tayo. Naniniwala po ako na yung kamay ni Jesus Christ hindi maikli. Sa kanyang sakripisyo sa cross, ino-offer niya sa atin ang pagpapatawad at ang kakayanang magpatawad. At mahirap po magpatawad. Just because nagpatawad tayo, it may not necessarily lead to reconciliation, especially in instances of abuse, di ba? Yung inaabuso yung pamangkin, ng uncle, patawarin mo niya ang uncle mo, tapos magsasama sila sa bahay, maulit yung side niyo. Kailangan paghiwalayin po sila. Mahirap magpatawad, pero hindi po ito imposible sa ating pong Panginoon. So, para po sa atin, tandaan po natin na when times na tayo po ay inaatake ng mga tao because of our belief in Christ and His forgiveness, tandaan po natin, ang salita ng Diyos yung ating pong sandigan. Ang salita ng Diyos ang ating pong sandigan. That is why it's important for us to continue reading the Bible on a regular basis. Para hindi araw-araw, dahil madami tayong ginagawa, once a week, every 3 days, basta po may time. Dahil ang salita ng Diyos ay ating pong silungan at ating pong sandala in times of storms and tayo po inaatake. Sabi po sa Psalm 119, "You are my hiding place and my shield. I hope in your word." Kung naaalala po ninyo yung pelikulang 300, so, yung mga Spartans, kalaban ng mga Persians. Ang key na action palagi doon ng mga Spartans, pag inaatake sila, yung sama-sama sila, yung shield, diba? Yung shield na yun ang nagiging sandalan nila or shelter nila kapag umuulan ng arrows. Sabi ng Persians dun sa Spartans, sabi niya, "Magpapaulan kami ng napakaraming arrows. We will rain you with so many arrows that it will block out the sun." Sabi ng Spartans, "Then we will fight in the shade." Diba? Dumilim man, dahil sa dami ng arrows, lalaban kami. Diba? Sisilong kami sa ilalim ng mga shields namin. That is the Word of God for us. When the world doesn't make sense, we run to the Word. Hindi natin gagamitin ang salita ng Diyos bilang orasyon para pabagsakin yung mga nananakit sa atin. Naalala ko po dito yung isang personality, ang dami niya pong kaso, dadalhin na siya sa tapos nagsuot siya ng t-shirt na nakalagay, "My God is with me, what can man do to me?" Kakampi ko ang Diyos, walang magagawa ang sino man sa akin. Hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Let God's Word be our comfort and our strength
sa mga pagkakataon sinasaktan tayo ng mga tao more than anything else. So that we may learn to forgive as Christ forgave on the cross. Hindi ito pagiging martir, di ba? Kundi ito ay pagsunod sa example ng Panginoong Yesus. So let us take comfort in God's word and ask for strength to forgive as God forgave us. So, lastly, bago ko po makalimutan, isang keyword na binubuong ng letter na email, di ba? Kanina, sa ating umpisa, is the word Goel, which means Redeemer. This word refers actually to Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating pong Redeemer, siya yung ating pong tagapagtubos. Sa atin kasi, when we talk about redeem points. I-redeem mo yan para makakuha ka ng discount. Pero, in the original context, when you talk about redeeming something, ibig sabihin, babayaran mo yung presyo ng isang bagay para ito ay mapasagyo. Yung closest na illustration siguro sa panahon natin, nangyari, naglalakad ka dyan sa may, ayaw ko magbanggit ng location, eh, baka mga tayo, naglalakad ka somewhere, tapos biglang na-snatch yung phone mo. Ay! Nakuha yung phone ko! Tulungan niyo po ako! Tapos hindi mo na naka-on yung tracing, hinahanap mo sa kung saan. Nakarating ka na yung China. May mga gano'n, di ba? Nakakarating yung iPhone sa China. Diba? Tapos hanapin mo sa isang mall, sa isang buong 8 levels yata yung mall, tapos hanapin mo, isa-isahin mo yung mga stores. So, natagpuan mo, after ng matagal na panahon na paghahanap, natagpuan mo yung cellphone mo sa isang sanglahan, sa isang pawn shop. Bilang may-ari nito, pupuntahan mo ba yung tapos sasabihin mo, phone ko yan, akin na, bigay mo sa akin. Sa tingin mo, ibibigay sa iyo, right? Diba? Malamang sa malamang hindi. Hindi mo makukuha yun. Ang kailangan gawin mo, bayaran mo yung full price ng phone. Even if it means, teka lang, nabili ko na ito before bakit bibilihin ko siya ulit? That is redemption. Originally, tayo po ay kay Kristo. Tayo po ay sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan, tayo po ay ninakaw ni Satanas. So, kailangan pagbayarin yung price para maibalik tayo kay Jesus Christ or sa Panginoon. And the price for our redemption is a life. Diba? An eye for an eye, a tooth for a tooth. For the wages of sin is death. Diba? Dahil kay Kristo, nabayaran po yung presyo para tayo po ay maibalik sa Diyos. Ito yung presyo ng yung significance po ng ating pong kapatawaran. Tinubos or niredeem tayo para maging possible na tayo po ay makabalik sa piling ng Diyos. So, as we reflect po on the way of forgiveness, tingnan po natin, di ba? Are we submitting to God's correction and authority? Or pilit natin pinapakita sa Diyos na deserving tayo sa harap niya? Diba? Dinidesire ba natin ang katuwiran? Nagkakaroon ba tayo ng compassion para sa iba? Or kontento na tayo sa sarili nating idea at mas handa tayo i-judge ang iba? Kasi sa tingin natin may pagkukulang sila. The way of forgiveness is learning to forgive others. Diba? Natututo na ba tayo magpatawad ng nakasakit sa atin? Kahit hindi sila humihingi ng tawad. Diba? Or hinahayaan na lang natin na lumago ang mga bagay na ito sa ating buhay, umuusbong bilang sama ng loob. Tandaan po natin that the way of forgiveness promises peace with God, with others, and with ourselves. Basahin po natin, aralin po natin ang salita ng Diyos para mas maintindihan po natin at maisa puso natin ang kanyang pagpapatawad. Isabuhay din natin ito upang makapagpatawad tayo gaya ng pagpapatawad niya sa atin. So, ang tanong po sa atin, naranasan mo na ba ang pagpapatawad ng Diyos? Bukas po ang kanyang imbitasyon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Maniwala kay Jesus Christ at hilingin po natin yung pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin yung kapatawaran na offer ni Kristo at
tayo po ay makipag-reconcile sa Diyos. And then, kinalangin mo ang authority ni Jesus sa buhay mo at sundin siya. Mamuhay ng may compassion para sa iba at magpatawad tayo gaya ni Kristo. This is the way of forgiveness and this is the way of God. Kinalangin mo.